Mr. President, I move that we recognize a distinguished former Majority Floor Leader, our Deputy Majority Floor Leader, no other than our distinguished colleague from Bulacan, Senator Joel Villanueva. We recognize the distinguished gentleman from Bulacan. Thank you very Senator much, Villanueva. Mr. President, our distinguished Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, it is an honor to rise before this August chamber to sponsor proposed Senate Resolution number 447, urging the national government to ensure adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities devastated by the recent earthquake in Mindanao. Ginoong Pangulo, ang usapin po natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pondo. Ito po ay tungkol sa mga buhay na winasak ng lindol at sa ating tungkulin na tulungan ang ating mga kababayan na muli pong makabangon. Noong pong 8 ng Hunyo, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama malapit sa Sarangani Province. Sa loob lamang po ng ilang minuto, nagbago ang buhay ng daang-daang libong Pilipino. As of June 16, at least 68 lives have been lost. More than 1,000 have been injured, and over 30 remain missing. Mahigit 1 milyong individual o higit 330,000 families ang naapektuhan, habang halos 19,000 pa rin ang nananatili sa evacuation centers. Ngunit higit pa po sa mga numerong ito ay ang mga kwento ng ating mga kababayan, mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga batang hindi makapasok sa paaralan, mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda na nawalan ng kabuhayan, at mga pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mr. President, Mindanao is a pillar of our national economy. Ito po ay mahalagang pinagmumulan ng pagkain, produktong agrikultura at yamang dagat. Kapag naapektuhan po ang Mindanao, nararamdaman po ito ng ating buong bansa. Initial assessments estimate at least 1.13 billion pesos in damage to public and private infrastructure. And that figure is expected to rise, Mr. President, as assessments continue. Nasira po ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang infrastruktura. Ngunit ang mas malaki pong hamon ay ang muling pagtatayo ng mga komunidad at pagbibigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya Ginoong Pangulo, sa pagkakataong ito, nais po nating makita, nais natin din pong kilalanin, lalo na ang ating mga rescue workers, health workers, uniformed personnel, volunteers, local officials at humanitarian organizations na wala pong sawang tumutulong sa mga nasalanta. Ngunit alam po natin, Ginoong Pangulo, alam natin na hindi po sapat ang bayanihan lamang. Heroism saves lives, but resources rebuild communities. Compassion comforts victims, but funding restores livelihoods. Kaya po kinakailangan nating tiyakin na ang lahat ng magagamit na pondo at suporta ng ating pamahalaan ay agad-agad na mapakilos upang mapabilis ang relief, rehabilitation, reconstruction at pagpapanumbalik ng kabuhayan sa mga apektadong lugar. Ginoong Pangulo, sa panahon po ng sakuna, nasusukat hindi lamang po ang tibay ng ating mga infrastruktura, kundi ang tibay ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Ngayon ang panahon upang patunayan na walang Pilipinong maiiwan. And for these reasons, Mr. President, I respectfully seek the support of our esteemed colleagues for the immediate adoption of this resolution. Marami pong salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.